massage therapy at ang panganib na dulot ng simpleng pagkakamali. Ang massage ang pinakamatandang paraan para uminam ang pakiramdam ng isang taong may masamang nararamdaman sa katawan. Ang pag-aaralan natin sa video na ito ay, kailan maaaring i-massage ang isang taong diabetic. Kung ikaw ay magpapamassage dapat ay alam mo kung ikaw ay maaari o bawal i-massage, dahil ang massage ay tunay na nakaka-relax, ngunit nakakasama sa mga taong bawal i-massage. Ngunit bago tayo magpatuloy, please share, like and subscribe. Nasabi ko sa ibang video na ang hematoma o bruise ay bawal i-massage, i-observe muna ang isang taong diabetic kung ang kutis niya ay walang pasa. Dahil kung ang isang taong diabetic ay may mga pasa, ibig sabihin ay malfunction na ang kanyang kidney. Mas mainam na tapusin mong panoorin ang video na ito kaysa ang magsisi sa bandang huli. Ang kidney katulad ng heart ay nagpapump ng dugo, at ang massage naman ay nag-i-increase ng blood flow. Ang isang taong diabetic ay maaaring i-massage basta't siya ay walang pasa. Kung ganun ay kailan pala bawal i-massage ang isang taong diabetic? Kapag ang isang taong diabetic ay may mga pasa sa katawan o something na kakaiba sa kanyang balat, at idagdag mo pa na siya ay nagdadialysis. Pinupuwersa mo yung kidney niya na magtrabaho, at magpump ng dugo na maaaring humantong sa mas malaking suliranin na maaaring pagsisihan mo pa sa bandang huli. Thanks for watching.